Eto na ata yung bagong gaming phone ko. This is the Infinix GT30 Pro. Eto guys yung official MPL tournament phone. Pero, bakit nga ba? You tell me. You tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba? Eto, meron ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate with 144Hz AMOLED display, 5,500 mAh na battery, 108MP na camera, and ano pa bang hinahanap natin? GT triggers, andito na rin yan. Gaming kit, nandito na rin. With this one, it is a huge advantage dahil nga, support na to ng wireless charging. And you can charge this phone using this one, the MagCharge Cooler. Wow. So, cooler na siya, charger pa. That is why, whenever you're charging this phone, hindi ka talaga mag-worry na iinit siya dahil nga, malamig to. Ma-achieve mo na yung zero lag, zero frame drops, all day 120 FPS system for esports gaming. Ganon kalupet etong gaming kit niya. So ano pa ba? I-review ko pa ba to? Panalong panalo na to. Win streak mode on nga, di ba? Yung slogan nila. Pero kung yun na yun, sayang naman yung testing ko. 1 week din ako nag-testing nito, di ba? Kaya naman today, sasabihin ko sa inyo yung mga na-experience ko with this phone, kung meron ba siyang mga problema, or talaga namang super smooth, super okay, malalaman natin yan lahat ngayon. Dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Now, let's take a look dito sa box ng mismong phone. So, unang-una, etong black na to is just a cover. Para sabihin na affiliated sila ng MPL or MLBB Professional League. So, kapag tinanggal natin to, yan, para siyang origami. Eto na guys, yung mismong box ng phone. Just look at that. Sobrang ganda. Mecha design box. Kapag inangat naman natin to, bubungad sa atin dito guys yung kanyang mini box that says, outplay the rest. Oh, sheesh. Andito yung kanyang SIM ejector pin, warranty card, user manual, and jelly case. Okay na rin. Now, after that, eto na guys, yung mismong smartphone. Hey, just look at that. Kita nyo ba yan? Oh, sheesh, umiilaw. Siyempre, binalik ko na lang to sa box. After that, dito guys sa maibaba, nakalagay yung kanyang 45 watts charging adapter, yung kanyang USB-A to Type-C na cable. Yun na naman pagdating dito sa mismong box ng smartphone. Now, tingnan naman natin yung kanyang gaming kit. As you can see, GT Pro Gaming Kit. Kapag binuksan natin to guys, nakalagay yung kanyang mag case. Ito ay meron ng magnet dito sa gitna. Dito natin ilalagay yung kanyang MagCharge Cooler. Just look at that. RGB din to guys. Napaka-cool. Well, literal na cool. Dahil nga, cooler to. Yun. Diba? Magnetic. After that, syempre, hindi mawawala yung kanyang cable which is Type-C to Type-C na. Mas maganda to. So, kung gagamitin mo to guys, mas mahaba siya compared sa nakalagay sa mismong box. Also, Type-C to Type-C na rin to. So, mas okay. Now, balikan naman natin yung mismong smartphone. Hey, just look at that. Sobrang ganda, di ba? Meron pa pala to. Akala ko malinis na. But yes, pag-usapan natin yung kanyang build quality. Etong smartphone ito ay meron ng mecha design na talaga namang napaka-pang gaming. But at the same time, dito sa variant na Shadow Ash, parang sobrang premium niyang tingnan. Sa unang tingin, akalain mo talaga na meron siyang glass back. But guys, this phone has plastic frame and plastic body, which makes this phone a little lightweight compared sa mga glass back phones. Kung napansin nyo naman, meron tayong tinatawag dito na mechanical light waves. And talaga namang sobrang cool nitong tingnan. Nakaka-add talaga siya ng pang-gaming na vibes. I also love kung paano nila nilagay yung Infinix GT dito na pangalan and how they match the green dito sa gray na color. Which is, as you can see dito sa kanyang camera, parang nagiging highlight. So in short, design-wise, gustong-gusto ko na etong phone ito. Eto kasi para sa akin ay mix ng isang premium-looking device sa isang gaming type of look. And I think they did a pretty good job pagdating dito. Now, let's talk about the buttons and ports. Dito guys, at the bottom, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagsasupport ng up to 2 SIM card. So, hindi na po siya expandable, walang lalagyan ng SD card. Now, katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang main speaker grills. Dito naman sa right side, located yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Andito na rin makikita yung kanyang GT triggers or tinatawag na pressure sensitive zones. So, hindi ito parang trigger talaga or parang button. Eto guys ay flat lang. I would describe the
experience of just touching the screen pero merong haptic feedback. And napaka-accurate na haptic feedback. So every time na ginagamit mo yung triggers, parang mafe-feel mo na din na meron siyang button dito or trigger kahit na flat lang. Dito sa opposite side, walang nakalagay. And dito naman sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker, secondary microphone, and IR blaster. This phone is protected with IP64. Note, water resistant to pagdating sa mga water splashes. Pero wag mo talaga siyang ilulubog. Masisira to. Sayang naman yung pera mo. The overall design and concept ng phone ito is talaga namang nakakapanibago. Like imagine yung nating phone pero nag-decide sila na gumawa ng gaming phone. Ganito yung magiging itsura. Heads up talaga sa mga taga Infinix dahil nga nag-improve yung kanilang design making and hindi na siya yung parang gumagaya sa mga iba't ibang smartphone brands. So kung may gumawa man ng ganitong design, sila na yung nangopya sa Infinix. Now, try naman nating ilagay to. So after setting everything guys, ganito yung magiging itsura niya. Just look at that. Hey, pang gaming na pang gaming. So without the case, sobrang premium. Hindi masyadong pang gaming. Pero with the case, para na talaga akong pro gamer. Diba? Ewan ko na lang kung matatalo pa ako sa Mobile Legends ito. Nagcha-charge ka na, hindi pa siya umiinit. Dahil nga, meron ng cooler. So for me, okay na talaga tong mag-charge cooler guys. Malamig ba to? Hey, ang lamig. Also, kung meron kang mga MagSafe supported device, katulad na lamang nitong dock, gagana na yan as long as gamit mo yung kanyang case. Dito rin sa power bank, sobrang dikit. Kung hindi ko nasabi, this phone supports a wireless charging. In that way, ma-maintain nyo na yung all-day 120 FPS system nyo, tapos hindi pa kayo malulobat. So, hindi lang to maganda sa battery dahil nga hindi naiinit yung phone nyo. Nakakatulong din to sa overall performance ng inyong mga phone. Now, kung display naman yung pag-uusapan, dito na ako manonood ng movies palagi. Guys, oh my god, napaka-okay na nito. Ito ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution na pagdating sa kanyang refresh rate, guys, 144Hz is just so good. Napakabilis, napaka-smooth, and kapag nagamit mo na to tapos babalik ka sa 60Hz or 90Hz, well, definitely, makakaramdam ka talaga ng change. Like, napaka-slow na nun. And eto na yung normal. Sobrang bilis nito habang nag-swipe ka, alam mo na yung next. Here I come. Oh. So, nasabi ko kanina na dito na ako manonood ng mga movies dahil nga sobrang sharp, napakaganda ng kanyang colors, and perfect na talaga to when watching videos or movies. Equal din yung kanyang bezels all around. And hindi siya makapal guys. Sobrang thin lang ng kanyang bezels. Yung harapan niya dito, parang display na lahat. Tapos meron lang guhit-guhit na black. What? Bro, what are you talking about? Ito rin ay merong normal lang na size na punch hole. So, okay na to. And yes, the display of this phone is just so good. Tinest ko talaga to ng 7 days and naganap ko anong problema guys. Pero, wala eh. I failed to do so. Sobrang ganda ng display nitong phone na to. Also, meron akong nakalimutan. Oh my god. Ito nga pala guys ay meron ng Corning Gorilla 7i. Napakatibay na nito, hindi ka na mag-worry kapag nahulog mo siya ng konting drop lang. Siyempre, huwag mo lang i-drop ng mataas dahil nga sayang naman. Hindi, wow. Mahal to. Also, kung napansin nyo, wala na siyang fingerprint scanner dito sa right side. Dahil nga guys, andito na siya sa mismong display. So, in display fingerprint scanner, meron din siyang Face ID. And meron siya parang dynamic island dito sa lock screen. Pero pag na-unlock mo na, ganyan siya ulit. Now, let's talk about the gaming side. So, eto guys ay nag-run na ng latest Android 15 with up to 2 major updates. Also, with the XOS 15 and Infinix AI, talaga namang parang bagong Infinix na yung nakita ko with this one. Galing sa setup pa lang, kakaiba na talaga etong phone na to. Now, sa processor naman, eto ay meron MediaTek Dimensity 8350 Ultimate with octa-core CPU up to 3.35 GHz and Mali G615 MC6 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, yan ay isang napakaganda na processor. Dito guys, makikita nyo naman sa Antutu benchmark, nakakuha na tayo ng almost 1.4 million and for me, that's amazing. Sobrang bilis na nito kapag gagamitin mo lang to pang daily use, like yung Facebook, social media, ganon, wala nang problema to guys. Hindi na to maglo-loading. Oh my god, kahit itapon ko pa to. Hindi to maglo-loading. Ganyan kabangis yung kanyang processor. Now, let's take a look pagdating sa gaming. Dito guys, sa Mobile Legends, ultra na yung settings niya. And wala na talaga akong nakikitang problema dito. Tapos na tong review. Pang gaming phone, eto na. Dead joke lang.
As I've said guys, this can run up to 120 FPS sa Mobile Legends, Call of Duty, and other games. Now, typically, yung mga smartphone nyo ngayon, 60 FPS lang yan for sure. Pero eto guys, supported na siya ng 120 FPS. Meron na kasi tong official certification para doon. Yung iba, wala. Kaya naman, when playing Mobile Legends, wala na talagang frame drops dito guys. All day, 120 FPS ka. Now, that's from my experience, of course, dahil nga naka-aircon ako. Tapos, ginagamit ko pa yung kanyang cooler. So guys, this is subjective. Kapag naglalaro kayo habang nasa labas, tapos sobrang init ng araw, huwag nyong i-blame sa akin kung merong mga frame drops. Dahil nga, sobrang init na ng phone. Magkakaroon ng throttling yon. Now, with the other games, like Call of Duty, dito guys, magagamit na yung kanyang GT trigger. Na pwede ba nang gamitin or pwede mong i-assign doon sa Mobile Legends, pero hindi ko masyadong trip, pero tinry ko pa din. Napaka-responsive nitong trigger nito, pero responsive din naman yung kanyang display. 360Hz touch sampling rate na kasi to. So I chose to just play Mobile Legends dito sa screen. Pero sa Call of Duty kasi, iba kasi yung gameplay dito sa Call of Duty. Kailangan mo isang finger para tumingin left and right. Kailangan mo pa ng isang finger para mag-reload, isa pa para mag-fire. So kailangan mo ng trigger, in short. And that's what I did. Call of Duty is just sobrang sarap laruin with this phone. Hindi na siya nagkakaroon ng lag. Napakaganda pa ng kanyang graphics. Swak na swak dito sa kanyang napakagandang display. Kaya naman guys, if you want to play Call of Duty with this phone, talaga namang wala ka ng magiging problema. Just make sure na kapag medyo uminit na siya, gamitin mo na yung kanyang mag case and yung kanyang mag charge cooler. In that way, mamamaximize mo yung equipment na nasa iyo. And also, pagkatapos nun, hindi ka na matatalo. Now, I've also played Genshin Impact dito sa phone na to, and meron siyang medium graphics, which is okay na. Pwede rin nating iset ng high, pero I wouldn't recommend it. Medyo mabigat talaga yung Genshin Impact guys. Kaya naman medium graphics para tuloy-tuloy na gaming and walang lag. Para sa akin, okay na etong si Infinix GT30 Pro. So, mapa-gaming man or mapa-daily use lang, okay na etong si Infinix GT30 Pro. Walang lag, kaya naman sinasabi talaga nilang all day 120 FPS using this phone. And also, kung matatalo ka pa sa Mobile Legends using this phone, tapos hindi naman maka-cancer yung kasama mo, mag-quit ka na lang. Baka ikaw yun. Ikaw yung problema. Skill issue par. If you're a parent, tapos naghanap ka na isang gaming phone na pang gift sa inyong mga anak, this is the phone to go. I'm pretty sure na he or she will be so happy na hindi nyo na siya mauutusan. Now, let's talk about the battery of this device. Eto guys ay merong 5,500 mAh na battery with 45 watts wired charging, 30 watts wireless charging, with 10 watts reverse wired, and 5 watts reverse wireless. Ano ba yung mga reverse na yun? Bumalik sa saksakan? Well, hindi yun ganon. If you have another phone na kailangan ng baterya, well, this phone can give. Now, pagdating sa charging time naman, with the 45 watts, etong po ito ay ma-charge from 0 to 50% in just 30 minutes. Kapag gusto mo namang i-full charge, it's 0 to 100% in just 1 hour and 20 minutes. So, napakabilis na nun, especially sa laki ng kanyang battery, which is 5,500. Nag-CR ka lang, tapos nagaluto. Pagbalik mo, full charge na etong phone na to. So for me, it's a good thing, and also guys, especially sa mga gamers, okay na to dahil nga meron siyang bypass charging too. So in order to save the battery of this phone, with this feature, kukuha na siya directly ng power sa inyong mga saksakan. Hindi na natin masasabi yung wag mong gamitin yung phone mo dahil nga nag-charge. Masisira yan. Wala na yon guys. Ganon kaganda yung feature na to. Now, usually, kapag gaming phone, pangit talaga yung camera. Yun bang parang napaka-beautify o di ka naman parang sobrang unnatural na mga colors. Ganun yun kadalasan. Pero guys, with this phone, medyo nagtaka ako. Pagdating sa kanyang specs, eto ay meron ng 108MP main camera with 8MP ultra-wide, and pagdating naman sa kanyang selfie, meron siyang 13MP selfie camera. This supports 4K at 60fps and 1080p up to 240fps. So yung 240fps, yun yung parang super slow motion. Pero yung nagustuhan ko talaga with this phone is how sharp and natural yung kanyang color production. Although, pagdating sa kanyang main camera, medyo over-process ata yung aking mga pictures sometimes. Dahil nga, sobrang sharp tingnan. Hindi na masyadong natural. Pero, pagdating naman dito sa kanyang selfie guys, kuhang-kuha talaga yung gusto ko dahil nga, natural siya. Sakto lang yung kanyang quality. Yung kanyang color production is kung ano talaga yung nakikita nyo in person. Wala siyang dinagdag and wala rin siyang binawas. So, okay na okay talaga para sa akin guys, yung kanyang selfie camera. And that's something na missing talaga
talaga palagi kapag gaming phone dahil nga pangit yung kanyang mga selfie. Naranasan ko na yan. Yun bang parang bluish o di ka naman sobrang beautify, pangit. Eto guys, maganda. However, pagdating sa kanyang main camera, chamba-chamba guys, makakakuha tayo ng napakagandang portrait sometimes, and sometimes naman medyo overprocess nga siya. Pero pagdating dito sa ultra-wide, nagustuhan ko talaga yung kanyang result dahil nga maganda, hindi siya yung parang fish eye masyado na effect, and wide talaga siya. 0.6 yung nakalagay dito sa kanyang camera pagdating sa kanyang ultra-wide. So if you want to take a groovy using this phone, ganyan lang. And pwede mo pang gamitin yung kanyang GT triggers for this one. So guys, maraming option pagdating dito sa kanyang GT trigger. Test natin yung flashlight. Again, double tap lang. 'Di ba? Napaka-useful. So kung gusto mong malaman pa yung iba't ibang mga pwedeng gawin dito sa GT trigger, meron din to sa settings guys. Now back to the camera. I think this is one of the best gaming phone na device pagdating sa camera. Pero, try muna natin yung kanyang video quality. So, eto guys, yung 4K at 60 FPS using the main camera dito sa Infinix GT30 Pro. Okay ba? Comment down below. Now, eto naman yung ultra-wide using the 1080p at 30 FPS. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And lastly, yung kanyang selfie. Now, eto naman yung selfie. Diba? Maganda. Oh my God. Kuha yung color ko. All in all, kung ano yung nasabi ko kanina sa kanyang photo result, ganun din yung masasabi ko with the video quality. So, for me, goods na goods naman yung kanyang camera guys. Especially yung kanyang ultra-wide and the selfie. Pagdating naman sa kanyang main camera, medyo na overprocess lang talaga ng konti. In short, para siyang sobrang sharp na hindi na siya natural tingnan. So, kung hindi naman tao yung binibidyohan mo, yung mga bagay-bagay lang, like yung things, products, or even places, pwede na to. Okay na yung kanyang main camera. Dahil nga kapag mukha mo lang naman, di ba, mag-selfie ka na lang. Overall, eto ay napaka-solid na phone. Especially for its price na merong SRP na 13,999 for the 256GB na variant and 15,999 naman pagdating sa 512. Sulit na talaga etong phone na to. Pero, this June 23, 2025, magiging available na to officially online. And guys, get this. Magsisale to ng up to 2,000 pesos off sa kanyang SRP. And meron ka pang kasamang GT Pro Gaming Kit. So, limited lang yung stock nito guys. Kaya naman, if nagbabalak ka na mag-upgrade or buy your new gaming phone, well, definitely bilhin mo na to sa kanyang release day. Mas makakatipid ka and meron ka pang freebies. Sayang naman, di ba? So, that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. If you did, well, definitely subscribe to our channel. And also guys, like nyo na lang din yung video na to kung gusto nyo yung ganitong type of review. Pero kung hindi naman, okay lang. That's it, NJP, and this is GTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.